May gabi sa pag-usog. Salamat karong gabi nga makapadayon ta sa atong buhaton online gospel devotion. Salamat po sa Ginoo sa pag-guide niya diya sa ako pag-travel karong adlaw. Safety nga gihatag niya, and at the same time for this evening naka cottage prayer meeting pa kami sa Lecha Gamay gyud. But we praise and thank for this privilege that we have nga makapadayon ta gihapon sa atong gamay nga pagtuon. So before ta matuon sa balaan nga pulong sa Ginoo, mo ampo taw sa balaan og langit no nga Dios. Salamat karong gabi maka padayon kami Ginoo sa among program nga imo gihatag diya kanamo, gisangon diya kanamo nga responsibilidad sa pagpakaylap sa imong balaan nga pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Salamat sa gihapon sa mga nagasuporta nining programa, especially sa mga relatives nako, mga classmates, schoolmates, mga friends, sa mga co-workers Ginoo nga nagasuporta niini nga buhaton, nga mga pagampo Ginoo nga unta pinaagi niini makakat-on pagid kami Ginoo sa pagbantay sa imong pagbalik liwan niini nga kalibutan. At the same time for this evening, Father, our prayer that you will give us special understanding, may mga blessings kami makuha gikan sa balaang pulong. Sa ilo kami sa mga sala nga mabuhat sa una kanulti aron nga mangin takos kami Ginoo sa pag-meditate sa imong balaan nga pulong. Sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas, amo gitugyan o gisalig kining tanan. Amen. Okay, mayong gabi usog, pag-usog sa tanan. Ato nga basis karon is Ephesians chapter 5 verse 16. Usara ka bersikulo, but we will gamit sa uban pagyud nga mga bersikulo. Chapter 5 verse 6. Okay. Ay, lara. Okay, 5:15. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalamon. Verse 16, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. So mao ni ato nga topic is redeeming the time. Ato nga ayuhon paggamit ang tion nga gihatag sa Ginoo diya kanato. Good evening diya Sir Nilo Lucasan. Salamat sa padayon nimo nga pag uban sa ato nga buhaton karong gabi. So topic nato is redeeming the time. Ang uban nga translation ana is hingalitan ang panahon. Ang diri sa lahi nga verse diri nga gamit nga ingon niya dinhi is ayuha paggamit ang imong mga oras, imong mga adlaw. So naay mga rason ta nga kuhaon karon. I will still eksakto ato time ato nga kuanong gyud. At least dili ta kapoy kaayo. Sorry. Redeeming the time. Remembering the time is one of the God's gift to everyone with an equal share. So mao na ato inumduman permi nga kaning oras nga gihatag sa Ginoo diya kanato 24 hours or tibok nato nga kinabuhi. Kana nga mga nga mga oras nga gigayin sa Ginoo diya kanato is a gift from God, and everyone with an equal share. Dato man ka o pobre, pareha na atong oras, depende sa ato nga paggamit. Magworry ta nga nung ang uban dato, ang uban dili dato, ang uban pobre, ang uban dili pod
gihapon pobre kaayo. So depende sa ato nga paggamit. That is why si Haring Solomon nagakorek sa mga tao nga dili gyud magtinapulan. Ingon ni San Pablo gani dili pagpakaunon ang tapulan. So redeeming the time, ang gift is equal share nga gikan diha sa Ginoo. So hope and pray for this evening mao ni ang ato. May natay makatunan bisag gamay ra. Kay good evening dia kay Ray Cortez, salamat sa imong pag-uban dia sa ato karong gabi. Ingon niya din it is also the responsibility each one to us to use it the way we decide to. Ang uban naka-benefits kuno sila sa ilang oras. You either benefits from your time or pwede po nga i-cheat nimo gagamiton nimo sa dili maayo gyud nga paggamit ang imong oras. That is why balikan nato nga equal share ang oras nga gihatag nato. Depende sa ato paggamit. So kung kugihan ka na kay benefits nga nakuha, pero kung dili ka kugihan then wala kay benefits. Gi-misuse ra nimo kana nga oras nga gihatag diha kanimo. Good morning dia. Good evening dia sa kay kay Sir Virilio Ligada. Bana sa akong agaw. So salamat kaayo gyud sa inyo nga pag-uban karong gabi. So redeeming the time. Nganong ginapahinumduman ta sa Ginoong ato hingalitan ang panahon nga gihatag sa Ginoo. Maayo nga translation ng Bisaya, ayuha paggamit ang imong oras kay dautan ang mga panahon. Redeeming the time, mao ni ingon niya din there should be always be a sense of urgency in getting the gospel out. Ngano man kay ingon niya time is short. Ato nga kinabuhi is short, ang ato oras is also short. Dili na siya last long ang oras nga naa kanato. Time will come, wala na makuhaon ang oras nga gihatag diya kanato, then wala na tayo mahimo, dili na magbalik pa. That is why as much as possible ayuhon nato paggamit ang oras nga gihatag diya kanato. Good evening diya sa kanining kay Geraldine Dakanay, salamat sa imong padayon po ninyo sa pag support ni ini. Balikan nato mauning buot ipasabot ni ini. Ato oras mubo ra kaayo ni ining kalibutan. So that is why as much as possible ato gamiton sa eksakto gyud nga paggamit. Kay ingon niya din ingon sa usa ka lawiton, we have only one life, it will soon be past, and only what's done for Christ will last. So usara to kinabuhi, wala na nay ugma I mean nga pagkapatay nimo nining kalibutan, kuhaon ka na sa Ginoo, then wala na kay opportunity nga magamit pa ang oras nga gihatag sa Ginoo diya kanimo, kay ubos na ang imong panahon. Ingon sa mga sa mga gulang, sa mga katigulangan na is kung dili pa kuno maupos ang imo kandila, di ka pa na mamatay. Kanang nagkapatay na kuno, mga naupos na sa ang kandila, naubos na basunog ang kandila. Pero gipanggid na nila, gigama nila sa bingay aron nga makita nato nga naay time limit ang Ginoo nga gihatag diya kanato. So kana nga time kinahanglan magamit nato, either gamito nato sa maayo or wala nato nagamit kaayo sa maayo. So redeeming the time. So mao ni nga pagpahinumdom diya kanon kanato karong gabi sa gamayng panahon, kanang mga panahon nga gihatag diya kanimo. Gamita sa physical nimo nga pagkinabuhi and spiritual nga pagkinabuhi nimo, gamitan ng oras nga gihatag sa Ginoo.
It is a gift. Gift kinahanglan gamiton nato sa maayo. Ang gigamit niya as illustration diya sa Ephesians is ingon niya na diya, wherefore be not unwise, but understanding what the will of God is. Gigamit niya na diya kanang nagainom na ay mga rason pero dili ni ang pag-inom ang ato nga hisgutan, kundi gigamit na dinhi nga ilustrasyon aron nga makita nato kung unsa ang kahimtang kung na puno ka sang balaang espiritu. So mao ni ang ingon niya dinhi, be not drunk with wine but be filled with the Spirit. Ang ato nga itunan is be filled with the Holy Spirit. Gamiton katong ang inom. Sorry. What does being drunk with wine? Ingon niya, kung gainom ka is control ka sang imo nga ginom sang alak, sang bino. So kung control ka, then ang nagamanipulate sa imong lawas, kato ang imo nga giinom. Yang giinom ni mo nga tuba, mao nang nagmanipulate sa imong lawas kung unsa imo ganahan, mao nang mo gawas. So, ang balaan nga espiritu, excuse, ang usang nga napuno kuno sa balaan nga espiritu, mao ni ang ang ato hatagan dako nga pagtagad yun. Sometimes the boldness and confidence to face the difficult situation kung hubog ka na amay murag sayon ra ka magsulti na kay kaisog na kay mga problema masolve nimo kung maunang pamaagi sa ilang solusyon. Sometimes ingon niya, he is seeking to escape from his problems. Nang daghan mga problema ng mga tao, ang ila nga buhaton mo, inom sila aron nga bisag sa gamay ra nga panahon, malimot sila sa mga problema. So that is why maunang mga rason nga nung gainom ang tao. Pero diri ingon ako ang ato nga basihan ang napuno sa balaang espiritu. What do you receive when you are filled with the Spirit? Unsa imo madawat kung napuno ka sa balaang espiritu? Ingon niya is this: boldness and confidence to face any situation. So kung napuno ka sa balaang espiritu, na kay kaisog sa pagatubang sa mga sitwasyon, sa mga problema maybe, mga challenges sa imo kinabuhi nga nagaabot adlaw-adlaw. So hope and praying mas maayo gyud mapuno ka sa balaang espiritu. And aring answer niya, there are several warnings in the scripture concerning being drunk. Na diya pero dili na nato pagbasahon kaayo kay taas na siya nga mga ang ato hatagan importansya kaning time and redeem. Ang duha ka word din nimo ni hatagan nato dako nga pagtagad. Ang time na siya itulo ka mga gigamit sa Griego, pero ang ato hatagan pagtagad kanirang usa kay mauning specific nga ginagamit nato. Ang kairos refers to appointed time, a fixed or special occasion. The seasons when opportunity knocks. Ingon ni John Piper, ingon niya, opportunity will never come again. Nga na ato tandaan, opportunity will never come again. Opportunity will never come again. Kung pasagdan nimo dili nimo i-grab ka ng opportunity nimo karon, dili na mo balik pa. So that is why kinanglanon kaayo kanang mubo nimo nga panahon, oras nimo gamita sa maayo sa pag-alagad sa Ginoo or alang pod sa imong physical nga pagkinabuhi, gamitan na siya nga oras at least nga kanang panalangin nga gihatag sa Ginoo magamit nimo sa maayo. Daghang mga opportunity diya sa ato nga pagkinabuhi, physical man or spiritual, daghang mga opportunity. That is why man ni ato inumduman ang ingon ni John Piper,
Opportunity will never come again. Pagka nawala na, di na mo balik pa. So i-grab na ang mga opportunity. Napakay time, napakay maadaghang mga oras sa imong kinabuhi, gamita diya sa pag-alagad sa Ginoo. And then ang word ya nga kairos, that is ang translation na is opportunity, refers to a fixed and definite period of time with something can be accomplished that cannot be accomplished after the time was past. Kung wala na, ubos na imo time, then allocation ni mo nga time, na fruit na, di wala na. So, sa dili pa maubos ang time, dili pa kuhaon na oras nga gihatag sa Ginoo diha kanimo. Gamita diha sa maayo nga paggamit. Ingon ako ganiya, physical man nimo nga pagkinabuhi, gamita ng oras nga gihatag diha kanimo aron nga imong family, imong mga pangandoy maabot nimo kay blessings na sa Ginoo, opportunity na sa Ginoo nga gihatag. When it comes to spirituality na to, napakay panahon gamita kana sa pag-alagad po diya sa Ginoo. Wala ta kabalo kung hangtod kano sa gamito hatagan ta sa panahon sa Ginoo. So ari, the idea is this: taking advantage of the opportunities that present themselves. Taking advantage of the opportunities that present themselves. Napaka-opportunity, gamitan na. I-grab na siya nga opportunity. Napaka-oras sa pag-alagad sa Ginoo. Alagad maayo sa Ginoo. Kay muabot ang panahon nga lisod na ka mag-alagad sa Ginoo. That is why gabi ato gi meditate sa dali nga panahon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ingon niya na diya, remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not. Kaya ingon niya mga evil days, kung gulang ka na, ingon niya, gamay na lang imong tangong iusap sa pagkaon, and then ingon niya, mahanap na imong mata, imong mga bukton nga kusgan karon, moabot panahon nga wala na naikusog, imong mga tuhod nga ginagamit nimo moabot nga dili na wala na naikusog. So gamita dayon, opportunity na nimo nga naa pa kay magamit diya sa imong pag-alagad sa Ginoo. So kay kung makurot na nga oras nga gihatag sa Ginoo diya kanimo, then magbaso na lang ka mo, ingon ka pareho ingon ni kuano ni Haring Solomon, all is vanity and vexation of the spirit only. Wala kuno'y kapuslanan ang tanan sa kalibutan nga naman, kay wala man niya na pahimuslan ang oras, ang panahon nga gihatag sa Ginoo diya kaniya. So that is why ang redeem, kinanglanon nato, ibutang nato na kuno, redeem is in the present tense which calls us to make it in our lifestyle. Himuon nato kuno na lifestyle ang paggamit sa atong oras, i-redeem na to na, gamiton sa maayog yun. Daily practice, pareho kuno nga nagpalit ka sa marketplace, and then ingon niya na din to buy up for ourselves the strategic opportunities which God providentially places in our path. Murag pareho na kuno nga gipalit nimo ng oras dito sa may tindahan. Then kinanglan kay gipalit nimo na, gamitan na siya nga maayo nga paggamit. Sa ari pa jud na gamay pa nga ano nga ato kaon, we should redeem the time because the days are limited, not only evil kundi limited in the sense nga ato kinabuhi din sa kalibutan, dili man ni siya last long, naan ni siya limitation ato pag kinabuhi.
Ano ingon ni Haring David diya sa Psalm 90 verse 12 yata, siguro. Ingon niya na diya nga 70 years old 70 years ra ang gihatag niya sa kwan sa tao nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. But ingon niya kung lig-on pa siya makaabot sa 80 or 90, grasya na sa Ginoo diya kaniya. So apan ingon niya kana nga mga tinuoy, kana nga mga panahon lunsay na lang kuno kasakitan kay daghan ka na diya sakit nga tayo nga panuigon, maglaps ka na mga 60 pataas, daghan ka na sakit nga natigom sa imong lawas. Dati sa bata pa ka paggamit diya sa Ginoo. Ari, mauning kanya no? We should redeem the time because our days are limited. Ephesians chapter 5 verse 16, ayo ha paggamit ang imong panahon. So hope and pray nga for this evening, ayo ha paggamit ang imong panahon nga gihatag sa Ginoo diya kanimo. Ingon niya, God has established a set amount of time on the earth for each of us. None of us have any assurance for tomorrow. So naatay ang Ginoo nagsit sang specific na time nga gigahin alang diya kanato. So wala tay kunoy assurance tomorrow, wala tay kasiguro kung unsa ang ugma diya kanato. Muna nga as much as possible kanang panahon nimo karon, kanang kusog nimo, kanang oras nga naa kanimo gamita diya sa eksakto nga paggamit. Ingon ako ganiya, posible pwede nimo gamiton sa imong pagkinabuhi adlaw-adlaw, sa imong pamilya, sa imong mga pangandoy, and at the same time is gamitan diya gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Pangayatabang sa Ginoo nga kanang opportunity nga gihatag diya kanimo nga oras magamit nimo sa buhaton sa Ginoo. So hope and pray nga makahatag ini isang ban sa mga reminders na pud diya kanato nga kanang mga opportunity nga ginahatag sa Ginoo kanato ato ma-enjoy together with our family, together with our mga relatives, mga friends, and at the same time di agyod sa pag-alagad sa Ginoo. So, salamat nga panagapadayon kamo sa sa pag sunod nini sa ato nga online gospel devotion. Good evening di sa kay Roberto Castro. Salamat sa imong pag-uban sir sa atong program karong gabi. So ako panginaot nga kanang mga oras nga gihatag sa Ginoo diya kanato magamit na siya sa eksakto gayud nga paggamit. So salamat sa mga reminders karong gabi diya kanato nga ang kinabuhi ang panahon nga gihatag diya sa Ginoo kanato magamit nato sa iya nga buhaton. Kay ingon niya wala ta kay balo sa ugma, dili ta siguro sa ugma. Ginoo mo'y nagagunit sa ato kinabuhi. So ang oras, ang panahon nga naa kanato karon is opportunity na nga gihatag sa Ginoo. So salamat kayo sa balaan nga pulong sa Ginoo nga ato natun-an sa mubo nga panahon. Kabayonta nga nga ani mga panalangin pud kanato. Usa ka to tingon niya, ay ako nabasa ni siya, ingon niya, everything that begins also ends. Everything that begins also ends. Ang tanan nga nagsugod di may katapusan gyud. Good evening dia sa kay Ma'am Ligaya, yes, Ligaya Villarmino. Salamat kayo sa pagpakiguban ko niyo.
Wala ito inumduman. Opportunity comes once in a lifetime. And then ang last na ito nga saying gamit is everything's that ends, that begins also ends. Everything that begins also ends. So ato kinabuhi kay nagsugod man ni mawala gini mahuman gini siyang kinabuhi nato. So before kana nga nga oras nga gihatag ka nato maubos, magamit nato sa eksaktong paggamit diha sa buhaton sa Ginoo. Mo ampo ta. Almighty God and Heavenly Father, we very thankful for this reminder upon us, Father, for the opportunity that you had given upon us, especially the time nga gihatag nimo, allotted time nga gihatag nimo di ka namo. My prayer, Father, that you will work out sa mga kasing-kasing bisag pa sa mga viewers na mo Ginoo nga wala pa nakasiguro Ginoo sa ilang relasyon diya kanimo. Kabay Ginoo kanang kamubo sa ilang kinabuhi sa amo natun-an karon specific time nga gihatag nimo diya kanila before Ginoo kana mo abot na tugyan na nila Ginoo ang ilang kinabuhi diya kanimo. Bani kami siyempre sa pahuway tagi Ginoo kami sa kalinaw. So prepare kami Ginoo sa mga buhaton bisag pa nga og mga adlaw. Salamat sa padayon Ginoo nga pag-support sa mga friends namo Ginoo sa Facebook. Kabay Ginoo ikaw gid mo panalangin diya kanila. Tagi pag sila Ginoo dugang challenge Ginoo diya sa pag-alagad kanimo bisan pa sa pagsunod niining buhaton aron Ginoo nga na pag Ginoo mga blessings makuha namo gikan sa espirituhan namo nga pagkinabuhi. Ani nagatugyan kami yung nagasalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, mayong gabi gyud sa tanan.